Your Honor, it's my request po as the good chair stated a while ago for my protection po. And security po. Pero nasa kulungan ka na ngayon. You're in detention right now, di ba? Aren't you in detention already? Yes po, Your Honor. Mr. Chairman, I don't see the basis for his request. I do not see it as valid. How can he? Maybe he's protecting himself from shame. Baka nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya o kung sino kaya ayaw maipakita yung kanyang... Ano talaga ang dahilan bakit kayo nakatakip? Ako nakita ko lang isang posibleng dahilan. Baka sa future mga police lineup makilala kayo. Is that it? Or any other reason? The main reason, Mr. Chair, I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the case is still is already pending before the Sandigan Bayan and there's no judgment over it. So I'll be incriminated by whatever action against me. So, natatakot ka na baka ito public hearing, meron makakilala sa iyo at magreklamo pa laban sa iyo dahil nakilala ka? Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito po ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo. Ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, ano? It could set a bad precedent. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Gaya na kanina sabi ko, RD, no? RD Pakanan. Nagpunta rito si Governor Bonsdolor, may presentation siya. Pinakita niya yung mga substandard at ghost projects doon sa region, or sa kanyang probinsya. At nagkausap daw kayo dahil yung kanyang ito nireklamo. Ang sabi mo raw kay Governor Dolor ay merong kasing porsyento na napupunta sa taas kaya nagiging ghost project o naging substandard ang ilang proyekto sa iyong nasasakupan. Tama ba yan? Honor, again, I could confirm my lawyer before answering it. Witness ko po siya eh. Your Honor, with the guidance of my lawyers, first, hindi po totoo yun. Secondly, Governor Dolor is also a witness against me. So there's a pending case already filed against me. So it will be incriminating on my part. So I respectfully, Your Honor. So yung sinasabi mo, yung sinasabi ni Governor Dolor ay hindi totoo? Sinabi mo na una na hindi totoo yung sinabi niya. Your Honor, again, I am invoking my constitutional right, respectfully invoking my constitutional right. So yung sinabi niya na sinabi mo raw na may 25% na napupunta sa taas, 5% para sa parking fee at 12% na iba pang nadadaanan para sa proyekto. So ibig sabihin 42% na ang napupunta sa kickback sa yung region, 48% na lang naititira sa project mismo. So yan yung kanyang computation na nanggaling daw sa'yo. Sagutin, siguro pwede mo sagutin ito. Nasa sa'yo yan. Pero yan ang kanyang nilahad na nangyayari kaya nagkakaroon ng ghost at mga substandard projects doon po sa Oriental Mindoro. Mr. Chair, again, there's already a pending case before the Sandigan Bayan. I am respectfully invoking my right against self-incrimination.
Okay. You can continue to refuse, but you can continue. But anyway, you can continue to refuse, no? Kasi, pero sabi mo nga sub judice na yan, pero gusto ko lang tanungin, dahil ito yung nanggaling po kay Governor Dolor at sinasabing ito po yung alam nyo, no? Lahat ba ng proyekto sa inyong rehiyon ay ganyan, ang hatian, 25% sa proponent, 5% parking fee at 12% para sa iba pang opisyal ng DP? Again, Your Honor, I respectfully invoke my right. Well, sa akin lang, Mr. Chair, this is a legislative inquiry. No? I just don't know kung talagang sub judice po ito, pero we want to find out the modus. In the same manner that nung una pong sumalang ang district, First District of Engineering District ng Bulacan, inalam natin yung modus at yung proseso para malaman natin na hindi na ito maulit. Pero, sige po, hanggat ngayon, parang nabaliwalay yung pagpunta rito dahil ayaw nyo sumagot. Pero just the same, para lang alam ng publiko na ito ay nanggaling sa gobernador mismo ng Oriental Mindoro at sinabi na ito po ang modus na nangyari. Kaya nagkaroon ng maraming substandard projects doon po sa kanyang lugar. Mr. Chair, Congressman Toby Tiangco testified before the Senate Blue Ribbon Committee on September 8, that Congressman Saldico was the proponent of about 3.5 billion worth of GN-funded flood projects in 2035 for Oriental Mindoro. Lumabas na naman sa balita na halos SunWest at Hi-Tone ni Saldico ang kontraktor ng mga proyekto sa probinsya ng Oriental Mindoro. Sa mga nalalaman natin na mga modo sa Bulacan Engineering District, gusto ko lang tanungin kung may direct po ba kayong linya, RD Gerard Pacanan, kay Congressman Saldico para maipasok ang mga project sa region nyo. Dahil kayong RD, nasabi nyo na rin kanina, na bilang inyong, dahil kayo po ay on official capacity, nakakausap nyo yung mga kailangan makausap dyan. So nakakausap nyo ba't meron ba kayong direct ng linya kay Congressman Saldico? Your Honor, again, Saldico is also an accused and there's a pending case. So I respectfully invoke my right against self-incrimination. Pero po yung SunWest Corporation at yung pong Hi-Tone Construction Corporation, ito po ang majority na nakakuha ng proyekto sa inyong region. No, ilang bilyon po ang kanilang nakuha mga proyekto na na-identified na kung hindi substandard ay ghost. So, pamilyar ka ba sa Hi-Tone Corporation, Construction Corporation at SunWest Corporation? Again, Your Honor, those construction firm are also subject of the case. And again, I respectfully invoke my right against self-incrimination. Anyway, Mr. Chair, kaya ako po tinatanong to, no? Dahil gusto natin malaman kung ganito ba yung pare-parehong nangyayaring scheme. Ganito yung nangyari sa First Engineering District sa Bulacan. Ayaw lang sumagot ni RD Pacanan, pero mukhang ganito rin sa Mindoro. At siguro, just for the record, Mr. Chair, may ilang distrito na biglang lumobo from the NEP. For example, Occidental Mindoro, yung pong NEP nila ng 2025, 2.533 billion. Yung GAA, naging 20.99 billion. So, almost 17.5 billion ang inangat. Yung Oriental Mindoro from 1.5